Malaking sampal nga kay Senator Risa Hontiveros ang paglabas ng katotohanan matapos nga na idawit ang pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kasinungalingan at pagkatao ng star witness na si Mary Ann Maslog o kilala sa tawag na Jennifer Francisco. Ibinulgar at isinuwalat ni Senator Bato de la Rosa at ng mga senador sa pagtinig sa Senado ang mga kasinungalingan nito. Dito nga makikita na isang malaking sampal kay Senator Risa Hontiveros ang katotohanan matapos nga na mabulatlat at makalkal ng mga kasamang senador sa pagdinig sa Senado ang mga kasinungalingan at pagtangkang pagdawit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pekeng star witness na si Mary Ann Maslog. Wala ngang napala at tila napahiya si Senator Risa Hontiveros sa hearing sa Senado at ipinatigil na lang ang hearing. Naglabas naman ng iba't ibang reaksyon at komento ang mga netizen tungkol dito. At ayon nga sa isang pahayag ng isang netizen na ayon sa kasabihan na kahit kailan hindi nagtatagumpay ang kasamahan laban sa kabutihan. Dagdag pa ng isang netizen na kahit anong gawing kasinungalingan at paninira ay lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga nagbabagang mga balita. Heto at ating panoorin ang buong detalye. They were invited to go to Davao. Doon sa na-mention po ni Ma'am Maslog kanina na invitation ng Davao, I just want to clarify, wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala pong kilala at yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon, July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. She knows, she knows, and I know she knows, and I know she knows. Grabe talaga mga lods, no? Pinipilit talaga nilang i-connect, no? Kay Tatay Digong. Yan yung napansin ko. Sa mga witness na pinagbibit-bit nila dyan sa Senado, tinatry talaga nila, gumagawa talaga sila ng way para i-connect sa mga Duterte. Diba? Sobrang desperado na. Alam niyo mga lods, nagiging katawa-tawa. Diba? Nagiging katawa-tawa na lang ang hearing sa Pogo. Diba? Lalo na yung quadcom nila doon sa House. Diba? Nagiging walang kwenta. Habang patagal ng patagal, diba? Mapapansin mo na na hindi talaga nila binibitawan as long as hindi nila, diba? Or hindi sila makakapaghanap ng paraan para maikonekta ito sa mga Duterte. Diba? Hindi pa rin nila yan tatapusin. To 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. Tama. Dapat maalala natin na kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon. Tama. 26 years ago. Ba't ka nagpanggap na patay ka na? Ha? Ba't ka nagpanggap na patay ka na para matakasan mo yung kaso? Ganun ba? Yan na sigurong solusyon. Nagpanggap na patay ka na. So, come on. Grabe mga lods, no? At ang nakakatawa sa lahat, ginamit pa ng gobyerno para papirmahin si Alice Guo ng affidavit at diinin sila Tatay Digong, Bato, Bongo pagdating sa Pogo. Napaka-desperado talaga. Diba sa bibig ng babae nun mismo siya ang nagsabi na ang gumastos ng plane ticket, gobyerno. Imaginein mo, gagamitin talaga yun ng gobyerno against sa mga Duterte para masira ang mga Duterte. Sa laki ho ng PNP, intelligence group, hindi ba ho niyo pwedeng diretsang i-access na lang po si Attorney David? Pangalawa, intelligence group ho kayo. Ang kausap niyo ho, puganti ho to. Nagnakaw ng 24 million. Nagpanggap na patay at tumakbo sa Amerika. At ngayon, ginagamit niyo siya
Kriminal ho to. Tama talaga. Di ba? Yung mga pinagdadadala at pinagbibibit-bit nila ng mga witness sa hearing, Diyos ko, may mga criminal records. My God, doon pa lang questionable ang credibility or credibilidad. My God. Di ba? Tapos di ba? Tapos ginagamit nyo. Like for example, yung babaeng yun, nagpanggap nga yun na patay eh. Something fishy talaga mga lods. Kasi bakit napunta yun siya sa eksena? Diba? Bakit napunta yun siya sa eksena? At bakit ginagamit yun ng gobyerno? Bakit ko nasabi? Ang gobyerno, sabi nga ng babae, di ba? Ang gobyerno pa mismo ang nag-finance ng kanyang plane ticket. Sana all! Diba? The big question is, bakit nakikipag-connect ang gobyerno doon? Diba? Sa babaeng yun? Diba? Parang ginagamit nila, nire-recycle nila para ano? Grabe. Talagang dito mo makikita mga lods, unbelievable talaga. Talagang yung police pa talaga, ginamit niya yung kriminal. Natatawa na lang ako. Imaginin mo, ang isang police, di ba, naging uto-uto ng kriminal. Sabi ni Risa mga lods, last hearing na lang daw yon, no? Pagdating dun sa Pogo at sa issue ni Alice Go. Ay, bakit ihinto? Ituloy-tuloy mo lang, Risa. Ay, nako. Alam niyo mga lods, bakit nila ihinto? Bakit ihinto ni Risa? Nagmukha na kasi siyang katawa-tawa. At pag hindi pa niya yan ihinto, mabubuko siya. Pansinin niyo na lang sa last, di ba, yung latest hearing na ang binitbit nila na resource person or witness is yung, di ba, yung nagkunwaring patay na para matakasan yung kanyang yung textbook scam before. Tapos ngayon biglang nabuhay at ginawa nilang, di ba, parang ni-recycle nila para mangdiin ng kung sino-sino. Nagisa ni Bato, di ba? Nagisa ni Bato ang intensyon ng babaeng yun. So ngayon, last na yun. Last na yun. Dapat, Risa, ituloy mo. Kasi hindi pa nakukonek kay Tatay Digong eh, di ba? Ituloy mo. iba na ang topic, no? Ang bilis naman mag-shift ni Risa Hontiveros ng course. Kasi malapit na siyang mabuko doon sa mga witness na pinagbibit-bit at pinagdadadala niya, 'di ba? Kaugnay diyan sa Pogo para mabaling na naman ang atensyon. Ibang topic na naman siya. Basahin natin. Hontiveros, pinaiimbestigahan na paulat ng mga Pinay na ginagawang surrogates abroad. Iba na naman! Mag-stick muna tayo doon, Risa Hontiveros, doon sa witness na dinala nyo, na nagkunwaring patay, at ngayon lumantad para kunwari makatulong, no? Sa kaso ng Pogo at ni Alice Go. Diba, bakit ang bilis agad mag-end nun? Kay bistado kayo. So ngayon, ibang topic na naman po tayo. Araw, viral na viral po yung inyong video sa Senado. Nagigil kayo doon sa kay Ginang Mary Ann Maslog. Ano bang kwento noon, Senador? At mukhang mainit ang ulo nyo sa kanya. Well, yun nga, yung sinabi ko, alam ko meron akong iwan information. Very highly reliable source of information. Confirmed by other source na si Maslog. Kaya yan, anong papel niya doon, di ba? Bakit siya nandoon? Pumapapil sa kay Alice Go. Pumapasok pa doon sa kulungan ni Alice Go 2 beses para kumbinsihin si Alice Go na pumirma ng affidavit na mag-implicate kay Pangulong Duterte, ako, Senator Bongo, General Karamat, yung pati yung isang general may picture na kasama yung Chinese, si General Benji Acorda. Yun, gusto ipa-implicate para alam naman natin anong purpose nila.
At ang nag-utos, isang taong taga Malacanang. Senador, yung pong tao na yon, kailan nyo po papangalanan? Pwede ba nating ibuko ngayon kung sino? Yung tinutukoy po ninyo? Kilala ninyo yan. Ay, Kilala ninyo. Kailan po? Kilala ninyo. Maraming kilala si partner Advar sa Malacanang eh. Sino kaya do? pero Kilala nyo yan. anyway, Senator, sir, lumalabas na kayo po ay re-electionist. Si former President Digong ay babalik po sa Davao bilang Davao Mayor kung palaring manalo sa susunod na eleksyon. Lahat ng ito, ang timing sa inyo, ano nakikita nyo, sir? Talagang demolition job. Talagang sisiraan tayo ng gusto para lalakas yung chances nila pag 2028. Hoping na hihina ni si Day Sara, si BP Sara kapag na-demolish lahat kami. Maapektuhan din yung chances ni BP Sara. So yan ang pinaka-grand design. Opo, lalo po, Senador, na bukod po sa Senate, meron din pong quad investigation sa House of Representatives. Talagang hinahabol, Senador, lahat ng mga may kaugnayan sa mga Duterte. Kaya nga ibang klase na, no? Ang pinapaniwalaan na nila yung Drug Lord, Drug Lord na yung kanilang pinapaniwalaan para idiin yung mga Duterte allies, Drug Lord na ang kanilang person. Opo. Sir, nabanggit po ninyo sa video na nagba-viral na ipipin down nyo po ninyo itong si Mary Ann Maslog. Maaari po ba nang maraming malaman, sir, kung kailan po ninyo ito balak gawin? Excited po yung taong bayan sa inyo pong susunod na hakbang. Sabi ko, ibig sabihin doon na ma-pin down ko siya sa kanyang papel na ginagampanan bilang inuutusan ng taga Malacanang na para papirmahin ng affidavit si Alice Go. Yun, pin down siya doon dahil wala siyang kawala doon. Dahil very reliable yung aking informasyon. Sir, sa pagkakalam po ninyo, bilang dati rin pong hepe ng Philippine National Police, na-monitor na ba ninyo itong si Mary Ann Maslog doon, sir, doon kayo pa Chief PNP? At may alam po ba kayo sa pagkatao ho nito? Marami po kasing reports na ito rong ginang na ito ay dineklara ang kanyang sarili na patay na, kaya hindi po siya mahabol-habol ng mga otoridad. Yun nga, ang lumalabas ngayon, di ba? Pero nahuli pa rin siya ng NBI dahil nga mayroon pa siyang mga ibang kaso dito na kinasangkutan. Tapos nung tinunan siya ng fingerprint, nag-match sa fingerprint ni Mary Ann Maslog. At saka talagang konfirmado na siya si Mary Ann Maslog, hindi siya si Jessica, yung gamit niyang bagong pangalan. May pangalan siyang bago Ginagamit niya ito sa Amerika, nagtago siya sa Amerika dahil she defrauded the Philippine government ng 24 million worth ng textbook scam ang tawag ng kaso niya. At ngayon lang, after ng hearing, nagtawag sa akin yung mga tao na dati na lumapit sa akin, nagpatulong dahil na biktima rin sila ng ilang milyong pesos nitong Mary Ann Maslog noon pa. Lumapit sa akin pero hindi na nila malukit-lukit. Yun nga, nawala na nga, pumuntang Amerika. Ngayon, tumawag sa akin na, sir, yan yung kinumplin ko sa iyo noon na nagpapatulong ako. Ilang milyon yung nakuha sa akin, sir. Tapos marami pang nagkuhan din sa akin, nagtatitik sa akin mga taga Bukidnon, taga Cagayan, nagsabi na talagang ang dami yung nabiktima yung babae na yan. So, Hustler talaga, hustler. con artist ba siya, Senador? Con artist talaga, super con artist. Kayo po ba yung magsasagawa rin ng investigasyon? Kasi sa inyo pong account, marami po nagreklamo dito kay Maslog. Ay, yung mga reklamo naman nila ina-actionan na ng NBI at saka si IBG. Kaya nga siya nakakulong ngayon, di ba? Kaya hindi na kailangan imbestigahan pa ng Senado yan. Ongoing naman yung mga kaso niya.